Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong matupick up ang energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, double 6 pala to. 2 Pentacles, 6 of Swords, 6 of Cups, 8 of Swords. Pag-isayin na lang natin tong double 6. Ba to? Double 6. Clarify ng 5 of Cups. Ano meron dito? So may nagbabalance doon. Ano kaya binabalance dito? Or ginajuggle? Strengths. Ayan. Naging 4 pa, isa lang sana. So, ang bida natin ay babae. Pwede ring lalaki kung introvert siya. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi. So, ito yung clue. So, again, kung dito para sa inyo, pwedeng para sa person nyo, anak, or anyone na malapit sa inyo. Ano ba? Kasal, may anak, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may trabaho. May kaya, kung di mayaman, di may kaya. Boss siya, siguro, kung may sarili siyang business, boss siya or boss nyo to. 40 to 59 years old. Di pa senior. Ang dating kasi yung binabalance niya ay kung ano-anong opportunity na pagkakakitaan. Nahirapan na nga siya eh. So siguro may financial issues siya na kailangang bayaran or harapin pa lang kasi yearly reading or who knows, baka nangyayari na to. So whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ang dating kasi marami siyang pinagsasabay. Ang pinagsasabay niya ay iba't ibang source of income. Kasi siguro meron nga siyang utang or marami siyang babayarin. Pinagsasabay-sabay na niya. Dito nga, nahirapan na siya kasi parang pasan niya ng mundo. Pero, dito sa strength card, pinipilit niya pa rin kayanin itong mga problema niya sa buhay.
dating. Ngayon, double 6 ano. Saka 5. 5 of cups. So, ang dating sa akin, may mga tao sa paligid niya na parang nagkukos ng irritation sa kanya eh. Kaya nagiging sad siya dito. Maraming tao sa paligid niya na parang nabubuwisit siya or nambubuwisit sa kanya. Or di makaintindi siguro. Na-stress na nga siya dito. Tapos, di pa nila maunawaan ang sitwasyon ng Pisces. Sa mga problema niya sa buhay. Kaya yun, parang na-stress siya dito. Na-irritate. At nasasad. Lalo na siguro kung sa workplace to, kung ano, may trabaho siya. Malamang may trabaho eh, kasi nagmamanifest siya dito eh. Malamang sa to, nandito pa itong Queen of Pentacles. Malamang sa trabaho to. Or sa paligid na nga lang in general, pero mas malaki ang chance sa workplace. Or kung saan yung lugar or kung saan yung nagugutan niya ng pera o ganyan na lang. Ayan na tong 8 of Swords. 8 of Swords. Yung 8 naging 9. Future outcome natin. Yung 8 nag-transition sa 9. Pero at least, di ba, may movement kaysa 9 naging 8. So, ang dating sa akin, since 8 napunta sa 9. Dito kasi feeling trap siya eh, di ba? Dito naman sa 9, since may transition naman, siguro magkakaroon siya ng awakening na harapin ang mga problema, pero at the same time takot siya magkamali, takot siya mag first move, na parang dating may realization naman siya eh, na kailangan in order para makalis siya sa something na nagkukos ng entrapment sa kanya. So yung entrapment lang naman na naisip ko dito, yung mga utang niya or mga problema, obstacle in general. Eh kailangan niyang harapin nga. Aware naman siya eh. Kaya at the same time, since 9 of Swords nga yan, marami siyang fear. Marami siyang worry. So, although may realization naman siya, kaya lang, at the same time, hindi rin siya fully make a move. Kasi nga, marami siyang iniisip. Okay. Lagi siya nag-iisip. Although, sumasagi naman sa isip niya yung dapat niyang gawin. Pero, isipin niyo na nag-overthink siya. Ganon, nag-overthink siya dito. Kaya, although alam naman niya yung gagawin niya, hindi niya magawa. Kasi nga, ang dami niyang naiisip na kung ano-ano. So, sa dami ng iniisip niya,
nagiging pessimistic tuloy siya. Okay? So, ganun yung energy buong taon. Anyways, maglagay tayo dito ng ano. Tawag dito. Possible advice or prediction sa period na to. Sa ganitong spread. So, sabi dito, take your time to think before you act. Advice yun. Ito. Ito rin yun, oh. Di ba, magulit, 10 of wands, oh. Ito, hindi ko magawa ng paraan yung ilaw kasi naglolo ko yung ilaw ko, maliwanag tuloy masyado. Pero, ano to, strength card, ah. Ito. So, ano to? 10 of wands, ano. So, magulit, oh. Sabi dito, there is always another way to do something. Advice ulit. Ito. Seek balance and create calm atmosphere. Sa bagay, nagja-juggle kasi siya doon, no? Diba sa 12, pentacles na nabaon na doon. Sa dami ng clarifier cards, hindi na makita. Pero yung number 2, 2 pentacles ito. So, sabi dito, since nagja-juggle nga siya doon, kung ano pagkakakitaan niya. So, sabi dito, seek balance and create a calm atmosphere. Anyways. Dito naman tayo sa susunod na deck. Ano masasabi nito? Yung ilaw talaga. Sana okay ito. Ay, hindi ko pa nabuksan tong isang ilaw. Tango natin. Ayan, okay na pala. Ayan, hindi siya nagloko. Thankfully. Kasi kanina nung inaayos ko siya, sisira. Nung inaayos ko, nakalimutan ko naman tong isa. Buhayin. Oh my God. Mamadali kasi ako. Ano to? Well, meron tayong long way, oh. Long way, living room, coffin, saka house. So, ang dating sa akin, maraming pwedeng case, ha? Doon muna tayo sa sa negative. So, sa negative,
Dito to tatama sa long distance long distance relationship kung saan may secrecy na maaaring mangyari. Pero yung tatamang long distance ay pamilyado lang. Okay, kung di naman siya pamilyado, ay hindi to para sa kanya. Okay, hindi to para sa nanonood. Hindi siya pamilyado. Kasi ang tinutukoy ko dito ay pamilyado na long distance relationship. Whether nasa abroad yan or napalayo dahil sa work. May secret So, ewan ko anong secret yan, hindi ko na alamin. Pero, more like, yung secret na yun ay maaaring pagmumula ng away at mag-lead sa separation. Okay? In negative, o positive. So, positive na tayo. Let's say, nangyayari na yan. Hiwalay na sila. Okay. Yun pa rin yung bida natin, yung pamilyado. Hiwalay na sila. Currently. May chance pa yan may chance pa yan mag-reconcile. Doon siya positive. Okay. Pero dito rin sa positive, whether pamilyado sila or hindi. Basta hiwalay ngayon. At ang common sa kanila, sa reading natin, from scenario 1 to scenario 2, yung similarity ay naghiwalay due to secrecy or na-discover, na-reveal, ganyan, na unwanted information. So, whether pamilyado o hindi, at yun yung pinagawayan at cause ng hiwalayan, yung secret, may reconciliation pa dito. Okay. Ito yung possible zodiac sign sa unang senaryo, no? Nang sabi ko pamilyado na long distance, maghihiwalay due to secrecy. Ito yung possible zodiac sign na partner. Mars, Aries, Scorpio. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Particular Libra, kasi muulit May Libra. Ngayon, dun sa scenario 2 na positive outcome, sabi ko nga regardless kung pamilyado o hindi, pero kung ang cause ng hiwalayan ay secrecy, ito yung possible partner. Okay? So, dito sa positive outcome, may reconciliation na maaaring mangyari. So, again, ito yung possible partner. Ano ba ito? World Capricorn, Aquarius Aquarius, Capricorn, Libra. Libra ulit Ito, Scorpio. Ayan. Ito tayo. So, ang bida natin ay babae. So, para malaman nyo kung kayo ba itong bida dito. Yun nga, base tayo sa clue na nasasabihin ko. Okay?
So, bida natin ay babae. Babae talaga. Hindi siya yung katulad sa kanina na dinudual gender ko. May babae na pwedeng lalaki kung introvert. Kung lalaki naman pwedeng babaeng extrovert. Walang ganun. Sa case na to, purong babae. As in, sa birth certificate niya nakalagay female. Rich girl di ba? Literal na rich. Or may kaya. Ano ba to? Estudyante. Kung hindi estudyante, may trabaho. Ano ba to? May trabaho. Forty pa baba. Nasabi ko na ba yun? Ay, dito na yata yun. Ayan, 40 pa baba ang edad. Wala nang maisip. Kasi dito sa case na to, maaring may sudden reconnection wala sa taong hindi na nakakausap for some reason. Pwedeng ex or kung sino man yan. So, pwede silang mag-reconnect dito. Sabihin natin may nag-block sa inyo. Kung kayo man to, pwede baka may nang-block sa inyo. Regardless kung sino yan. Ngayon, i-unblock kayo ng taong to sa period na to. So, again, didepende tayo kung sino yung bida dito base dun sa clue na sinabi ko para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading person nyo, anak nyo, or anyone na malapit sa inyo. Doon kayo magbase sa clue na sinabi ko. Sa kanya, maaaring tumama itong reading. Or kung nandun kayo sa sinabi ko, clue, para sa inyo. Ngayon, unblocking, binalak, unblocking, ghosting. Baka magbalik na yan. Yun ang ghost. Ano maisip ayun na lang. Baka maisip pa akong negative since nakikita ko to. Na-alarm ako. Pero since katabi naman niya to sa kato, okay naman siya. Or like positive news kasi nandun yung change regarding message. So paano sila mag-contact sa inyo? Ito, through text, chat, email, or literal na letter, or social media. Hindi call. Okay. Doon mangyayari yung reconnection. So, sino yun? Sino yung maaaring magbalik sa buhay nyo? Sagittarius, specifically Sagittarius, Taurus. Ayan, maglagay din tayo ng ibang clue. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Or ewan ko, baka mag-explain din ako kasi baka din yung mag-gets. Tingnan natin. So, red ang buhok. Reddish, brownish, orange, basta may touch ng red head, red yung hair color, orange na sabi ko na o violet, burgundy. Eto tall, so pag tall yung ito yung clue natin nga pala, pwedeng tumama sa inyo. Ay, hindi.
Dun mismo pala to, tatama yung clue dun sa taong magbabalik sa buhay nyo para makilala nyo. Okay, sino ba yung magbabalik na yon bukod dun sa zodiac sign na sinabi ko. So, yan yung kulay ng buhok, matangkad, probably. Ano ba pag matangkad? So, in general, mas matangkad sa inyo. Okay na lang. Mas matangkad sa inyo eh. Kasi, di depende eh, kung lalaki. Kung babae kasi 5'4" pataas eh. Kung lalaki, paano mo masasabi matangkad yun? Mga 5'8" pataas. Eh, basta in general, mas matangkad sa nanonood yun na lang. Ito, black or African American, edi, baka ganyan talaga, American. Pero specifically black. Or kung di African, edi American. Or kung di talaga ganon, di ba nasa Africa or America. Or foreigner na lang siguro, in general. Or nasa abroad. Long distance tawag dito. Nasa malayong lugar. Malayo sa inyo. Nakatira, pwede rin gano'n. Lagyan abroad, ito. Or baka Pilipinas lang din, pero malayo. In a way na mahaba yung biyahe. Very young. Pwede mas bata sa inyo. Ito mas matangkad, mas bata. Mas matangkad sa inyo, ito mas bata sa inyo. So, alin man dyan. Okay. Yung clue. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.